Pangalawang araw na ngayon ng aming paghahanap ng aming alagang si Dagsa. Kahit malit yung tsansa na makita namin siya, ay sinubukan pa rin namin siyang hanapin. Medyo tinanghali kami kaya't mapapasaba kami sa mahabang lakaran sa ilalim ng init ng araw. Habang kami ay naglalakad ay may nakita kaming puno ng bayabas. Kaya't agad naming tiningnan kung mahinog. At dahil nga medyo mahaba pa yung lalakarin natin, ay pwede natin itong baunin. So guys, second day na namo karon sa pagpangita ni Dagsa. Na nakaingon nga na daw siya dito sa babaw. So mga tuon karon guys. Medyo mahaba na yung nilakad natin dito guys at matarik pa yung bundok na ating inaakyat kaya't di ko mapigilan na humingal. Kung mapapansin nyo guys, inalis ko na nga yung damit ko dito para hindi ako mabasa ng pawis. Grabe talaga yung init ng panahon guys kaya't nung may nakita kaming puno ay nagpahinga agad kami. At habang kami ay nagpapahinga ay may dumaan na isang lalaki. Kaya't tinanong namin kung may nakita ba silang aso. At ang sabi niya ay may marami daw aso doon malapit sa bahay nila. Kaya't dinescribe namin yung aming alagang si Dagsa. At saktong-sakto ganun daw yung asong nakita niya. Kaya't agad kaming pumunta doon sa itaas para mahanap namin yung aming alaga. So na daw diari ang iro na mo guys si Dagsa. So disisit na guys. Disisit na guys. Ito yung unang bahay na nadaanan namin. Tinanong namin yung may-ari kung may napadpad bang aso dito. At ang sabi niya ay may marami daw aso doon sa bahay ng papa niya. Kaya't agad-agad naming pinuntahan yung lugar para makita namin ang aming alaga. Los. Dito guys ay kailangan naming dumaan sa bayabasan. Namangha talaga ako dito guys kasi first time ko makakita ng ganito karaming puno ng bayabas. Mapapawaw ka talaga dito sa dami ng tanim na puno ng bayabas. Pero dapat yung mata mo ay hindi dito sa mga tanim na bayabas kundi dito sa iyong dinadaanan kasi napakaraming tinik dito guys. Kahit maraming tinik yung aming dinadaanan ay nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makalabas kami sa bayabasan. Pagkalabas namin ay bumungad sa amin ang isang bahay. Pero hindi pa ito yung bahay guys na tinutukoy ni Ate Joylyn na kung saan naroroon yung aming alagang si Dagsa. Iro mo yung ipangita? Sure. Itong takasong laki ba? Aw na diha. Medyo nabuhayan kami ng loob guys kasi kinumpirma nung nakausap namin na nakita daw niya talaga si Dagsa. Dito guys ay nakita ni Baby Z ang kanyang kakambal. Kaya tuwang-tuwa siya at agad niya itong pinuntahan para kausapin. Medyo mailap yung unggoy at takot siyang lapitan ng mga tao. At dito nga ay sinubukan niya itong kausapin. Hi Migo. Manghang-mangha talaga si Baby Z kasi kapag tinitingnan niya yung unggoy parang nananalamin lang siya. Sinubukan niya pa nga itong kaibiganin kaso dinidedma lang siya nito. Tuloy-tuloy lang siya sa kanyang ginagawa hanggang sa Hoy, Habi! hinablot na nga ng unggoy yung kanyang hinahawakang tumbler. Grabe talaga yung takot niya dito guys kasi akala niya siya yung kakagatin ng unggoy. Pilit pa nga namin itong pinakausapan yung unggoy kaso ayaw talaga niyang ibalik yung kanyang tumbler. Ambi! Ambi! Alagi, diwalan ko be. Paana? Babay na. Dinala na nga ng unggoy yung kanyang tumbler doon sa itaas, kaya't mahihirapan na kaming kunin ito. Ambe! Ambe ba? Luuy. Wala na. Ambe ba? Ambe ba mangga? Naiiyak na nga si Baby Z dito, kaso ayaw talagang ibigay ng unggoy yung kanyang tumbler. Kaya't wala na kami magagawa kundi ipagpatuloy yung paghahanap kay Dagsa. Patuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang bahay. Tinawag namin yung kanyang pangalan hanggang sa may nakita kaming lumabas. Malamig panginta ni mo. Naraday ka dari. Ta uli na ta. Uli na ta.
Ano gani pugos Alik na ta. Ha? Mao gini nakaumato Alik na ako ta. tumaga. Wa man ni dali. Ang lain ni wala ni. Ha?